Isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang iba pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa Divine, kay God, sa Ascended Master, Spirit Guides, Ancestors, Universe, Angels, Archangels, and Elementals. Okay, so now, isa dito na po ulit tayo sa ating gamutan area. So, hindi ko po mapakita ng full po, no? Pero pinagkasya ko po ngayon sa isang table yung itong card reading and yung sa altar ko po, no? So ito po yung new setup po natin. Hopefully maging maganda-ganda na po kasi till now is di pa po ako nakakapaglagay ng kisame. Kaya po talaga ma-enerd. Okay? So now is kung kahapon po is spiritual po tayo, no? Ngayon po is magda-love reading po tayo. This is for parang magbibigay po tayo ng mga uh, signs or parang kung ano po yung pwede niyo pong expect this month of June. No? Kung yung yesterday is spiritual na for month of June and now is for the month of June din, pero love reading naman po tayo. Okay? So, since dito na po tayo sa ating altar and we are with Santo Niño, Panginoong Nazareno, Divine Mercy, Sacred Heart, at Santissima Trinidad, the Holy Trinity, no? And Mother Perpetual, no? Mama Mary, of course, and marami pa po, no? Si Lady Manawag is there, ganyan. Okay, Jesus Christ, yan. So, yan. So, kompleto sila ngayon. And of course, ang ating mga angels, nandito rin si Archangel Michael is here. Okay? So, now is, gusto ko pong magpasalamat. Again, since ito po, no, dito na po ako sa altar, meron po akong kasi hindi po kakasya si Santo Niñong Hubad. Nag-sample po ako kanina. Hindi po kakasya yung Santo Niñong Hubad dito. Dito, no? Hindi po siya kakasya dito. So, kung sino man po ang first 10, no, na o-order po nito is dito ko po ilalagay si Santo Niño and yung iba pong sangkap dito ko po ilalagay, no, iba pong sangkap, meaning may mga sangkap po na talagang pampagaan ng buhay, pampalago ng negosyo, pumasa sa mga interviews, mga ganyan, ano. So, dito ko po muna lalagay si Santo Niño. Hopefully, kasya po dito. Pero tingin ko kasya naman. Yes, kasya naman siya dito. Kasi ito po isa is napakaliit po ng butas. Hindi po siya magkasya. Okay? So, ito po is sa first 10 po na o-order nito. Since 10 lang po itong in-order ko na ito. No? So, yung first 10 po nito is makaka-avail po ng mag-a-avail po kayo nito plus ito po is freebies, no? Freebies na pwede nyo pong isalin dito yung oil and dadagdagan nyo na lang po siya ng perfume. Kung maglalagay po kayo ng perfume, kailangan dito lang po. Kalahati po is oil, then kalahati po is perfume. Sa sample ko po sa inyo yan once na makagawa na po ako sa Friday, month of June. Okay? So, ito po yung ibibigay kong bote. Sa first 10 lang po. Okay? So, 10 lang po talaga yung ganito ko. Hindi na po ako mag-a-add. Kasi po, sa susunod po na mag-a-avail, is kukuha po ako ng mas malaki po dito para po magkasya dito sa spray, yung Santo Niñong Hubad. So, siguro mga siguro 30 ml din po, no, na may sprayer. Baka po malaki-laki po yung bibig. Kasi ito po dito kakasya po siya. Okay? So, ito po yung lalagyan natin ng sangkap para po sa and yun nga po, so magagaling po again yung ibang oil dito po, no, dito po yung ibang magagaling. Ito po yung marami pong sangkap talaga, as in pangkalahatan po to, pambaklas sa lahat. Okay, and ito po yung isang oil. Okay, so yan po yung isang oil na talaga, ito po yung mga basag na orasyon. Okay? And ito po yung ginawa kong langis na Biyernes Santo. Okay? So, yan po yung mga kasama ng mga langis. Pero, gagawa po tayo ng langis sa first Friday nga po na para naman po sa negosyo, pag-a-apply ng trabaho, pag-a-apply ng abroad, sa mga mag-e-exam, mga ganyan. No? So, yun naman po yung natin. Para bibigyan po kayo ng positive energy plus babaklasin po yung mga demonic entities, no,
babaklasin, lulusawin once in-spray nyo po sa katawan nyo po yan. So, hindi po kayo para bulungan, hindi po para pestihin ang mga negosyo ninyo. Okay? So, yan po. And ito, again, ito pa rin po yung oil natin. Ano? Itong oil po na to, maybe next month din po, no, is hindi na po tayo maglalagay ng orasyon din. So, kasi po babad na naman po yan dun sa bote, no, yung mga orasyones, no, nandun po sa loob ng bote. So, the next time po na mag-a-avail po kayo nito, is hindi ko na po siya lalagyan ng orasyon, pero baka po ang ilagay ko po is sangkap, no, na talaga pampatibay po ng pang-baklas po, okay? Kasi kung makikita niyo naman po to, ang dami pong orasyon yan. No? So, ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na orasyon ang meron po siya. No, na halos yun din po yung laman ng 3 rolyo. Meron din po nakalagay na 3 rolyo dyan. Pero nasa sa inyo po. Pero kasi po malakas na po yan. Kasi yan po is talagang babad na po yan. Plus meron din po dun sa isa. Sa isang garapa. Okay? So, start na po tayo ng reading. Medyo madilim po, kasi, ano pa lang po to, temporary pa lang po to. Baka po, mag-transfer pa po ako. Kasi wala po akong lagay ng mga cards dito. So, kumuha lang po ako sa kwarto ng mga ilang cards na gagamitin ko dito para po makapag-reading po ako sa inyo. Okay? So, let's start. Panginoong Hesukristo, Ama, Panginoong Diyos, Ama sa langit. Mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng inyong napakalakas sa kapangyarihan banal na tuguban ng mga banal na espiritu ang mga barahang ito para po makapagtutang po ng mensahe para po sa mga magsig-irog, sa mga mag-asawa, sa mga mag-jowa, na kung ano po ang dapat nilang iwasan at ano po ang expect nila for the month of June. Naway bigyan niyo po ako ng tamang mensahe at nang sa ganun po ay masagot po ang kanilang mga katanungan. Ako po ay nananalangin din po sa inyong lahat na kami po inyong iligtas ang makapahamakan, disgrasya sa kuna at ang magputasan ng karamdaman ng puso. Maraming salamat po. Okay, so ano ba dapat natin i-expect? Ano ba dapat yung i-expect this month of June? Since tomorrow, today, no, is 31 na. So, by Saturday is June 1 na. Okay, so let's ask some messages, no, from your person, collective. Okay, so this is a collective reading, meaning ito po is kung kanino lang po makaka-resonate. Okay, kung sino po makaka-resonate, claim it. Sa mga hindi po makaka-resonate, fly, let it fly. Okay, pero andito naman po yung pwede naman po kayo makinig. Okay, so let's see kung ano po yung dapat expect natin. Siguro kailangan kumuha ng oracle card, no? I mean, yung personalized ko. Wait. Wala tayo. Kasi, beginning handa tayo. Kasi sa love, ang dami ko pong actually clients this month of May na nagpabaklas po ng mga gayuma, may mga love spell po, no? Na mga may asawa, kinuha ng kabit, ganyan, na may mga gayuma po. Actually, April and May, mas marami po akong ganung kaso ngayon. And, ongoing pa po siya kasi 9 Fridays po yan. 9 Fridays ko po ginagawa. Okay, so let's see. Dito muna tayo. Okay. Tingnan natin kung ano ang mensahe o anong dapat malaman, no? For this month of June. Okay? Bakod. Okay, first card is bakod. Kailangan nyo bakuran. Okay, so ito is sa mga nagpabaklas, no? Or kung doon sa mga tipong hindi pa naman tinatamaan, no, ng mga gayuma, love spell, no, dito sa mga magsing-irog na ito, sa mag-asawa na to, sa mag-jowa na to. And andito yung parang may pakiramdam ka na may something wrong, no, dito sa person mo. So better na pabakod mo na. Okay? So this is one kind of protection na binibigay namin mga healers sa mga clients po namin or sa mga pasyente po namin para po, alam nyo yan, hindi na po masira yung sa inyo, yung sa relasyon ninyo. Okay? Just make sure po na wala pong kargang kulang o love spell
ang partner ninyo. Ang kailangan po dyan is clear sa kulam, especially sa kulam. Kung alam nyo pong may kulam, pagamot nyo po muna bago nyo po pabakuran para wala po tayong maging problema. Mahirap po yung pababakuran nyo nang may sapi na. Okay? Kasi ang moods po niyan, ang ugali po niyan is magagalitin, laging galit, iba-iba yung moods, mga ganyan, na parang ayaw na ayaw kayo makita. Ganyan po siya, no? Lagi siyang galit sa inyo na kahit walang rason. No? So, better po na i-consult nyo muna siya sa isang healer, no? Kasi alam nyo naman po yan kung ano po yung mga dati ng attitude na hindi naman dating gano'n. And then, all of a sudden, bigla po nag-iba yung pag-uugali. So, spiritually, is andyan po yung maybe, no, is merong isang babae o isang lalaki na gustong-gusto siya kaya ginayuma, and then yun po yung naging resulta, naging magagalitin. So kung alam niyo po may kargang kulam, wag niyo po munang pabakuran, no? Pagamot niyo po muna, then after nun at nagamot na, nabaklas na, then that's the right time para pabakuran. Okay? May mga ways po ang mga healers, para po magpakod ng mga ganyang relasyon. Okay, so may karamdaman na. Okay, so ito is a positive na meron tong person mo is may karamdaman, maybe physical or spiritual, no? Pero karamdaman in a way na maybe meron tong karga talaga, no? So, usisain mo or parang bantayan mo, pakiramdaman mo kung ano yung yung movements niya or yung behavior niya sa araw-araw. No, kung kaya mo i-take down notes mo, okay? So now, dahil dyan sa ganyan pag-uugali nito, no, na may nararamdaman, may karamdaman na, so ang kailangan mo talaga ito is pagamot to sa healer dahil ang healer mo is kailangan po may tres picoromang hawak para po ito, this is a very strong, no? Very strong protection po itong tres picoroma na to. Tested ko po to. Napakagaling pong pangdepensa nito. Ay, dalawa pala siya. Okay, so tres picoroma and taon mo 2024. Okay, so this year 2024, no, is your year. So dito is for success ka talaga this year 2024. Maybe nag-uumpisa ka na ngayon na umasenso or umunlad, okay? And focus ka sa visions mo. Okay, so for sure ito is hindi lang visions, maybe intuition din, na talagang ramdam mo sa sarili mo may something wrong sa inyo, sa relasyon ninyo, and especially sa partner mo. Okay? So, better, ganun lang, continue mo lang yung pakiramdaman blues dito para at least alam mo, no? So, ito nakakatakot dito, no? Kasi may bara. So, may something wrong, no? Sa person mo na may mga rashes siya, butlig-butlig, pwedeng ganun, or pwedeng meron siyang parang sugat na bigla na lang sumulpot na parang malalong ganisa, mga tipong ganun na akala mo dati is nakagat lang ng anong insekto, pero biglang parang ilang araw lang naging malala, yung mga ganun, so better, alam mo, kailangan mo na talaga pumunta ng healer, okay? And this is because of the inggit, no? Inggit sa relasyon niyo, inggit sa pagmamahalan, inggit sa kaswitan niyo, or maybe, no, inggit kasi ikaw ang pinili at hindi itong kabit. Okay? Ganun lang kasimple. So that's why andito rin yung bakod, no? Isa rin tong dahilan kung bakit first card mo dito is bakod. Kailangan mong pabakuran din yung person mo, and even ikaw mismo collective is magpabakod. Okay? Kasi para to sa safety niyo na rin dalawa. No? Mahirap po kasi yun na andyan na saka kayo magpapagamot. I mean, malala na. No? Huwag niyo pong paantayin na tumagal sa katawan ninyo yan. Hanggang sa magiging, alam niyo yun, kung ano-ano na ang pwede nilang ilagay. And now we have the kapatid na babae. Maybe this is one of para naiinggit o kakutsaba nitong third party na parang hate na hate ka, galit na galit sa'yo, o ayaw ka para dito sa person mo, no? Itong kapatid na to, na babae ng person mo is ayaw sa'yo, ngayon nakikutsaba siya doon sa kabit kasi siguro yun, naibibigay yung gusto niya or mas gusto niya talaga yun. That's why andito yung nakikutsaba siya na siguro may kakilala silang mangko or what, then tinrabaho ka. Okay? So now is buong mundo tatak ang pangalan mo, but
no, is dito is magiging well-known ka globally, no? Globally is ano ka, makikilala ka, maybe ano ka din dito, no, healer, no? And now we have the Manko attack. So this is a confirmation that there is a Manko here sa reading. Okay? So dito sa nakukuha kong energy is Manko. No, now is kailangan mong pabakuran talaga. I mean, hindi lang pala si person mo kailangan mong pabakuran dito. Even ikaw, kailangan mong pabakuran. Okay, so ritual. Yes. So sa pamamagitan ng pagpaparitual mo, kung papariritualan mo yan, yung barang na yan, yung ano ba to? Bangko attack na yan, ano, is bababaklas. No? Pabaklas mo. Okay? Babaklas mo kung ano man yung nangyayari sa inyo. Spiritually, pabaklas mo. Okay? So, kailangan yung, ano, kung meron man sa inyo ngayon dito collective, no, ang experience ito, nakakaranas ito, go na. Okay, and for some of you, no, aside sa barang, no, is merong di makalakad. Or maybe, andito yung hirap maglakad. Iika-ika, may masakit sa paa, ganyan. Takbo ka na sa healer, baby. Okay? And for sure, no, is, mahirap po kasi pag ritual, no, pag na-ritualan ka na. Meron po ako mga nire-ritualan na, buti na lang po, lahat po nahahawakan ko ng mga nire-ritualan na nagpapabaklas po sa akin is maaga pa. Kasi po pagka halimbawa, years na, 5 years, 3 years, no, parang, for me, actually, minsan po kasi pagka halimbawa, binigyan kayo ng sakit, at ritual na po ang ginagawa. Minsan po nahahaluan na po sa physical. Dumadaloy na po. Unlike po yung naaagapan po kasi, hanggat maaari, spiritual pa lang po yan. Pero pagka yan po ay nagtagal na, inaabot na po ng physical. So, ando na po yung treatment from healer, and at the same time, kailangan nyo po magpa-doktor. Kailangan sabay. No? Mas magastos po talaga. No? So, kaya kailangan nyo po dito is, kung meron po kayong manggagamot na nag-aalaga po sa inyo, dire-diretso na lang po. Huwag po kayong titigil. Kasi po ang ritual is habang buhay. Pag kayo po ay nilagay sa isang garapon, at yun po ay nakalagay lang doon, nakatambay lang po yun doon sa lugar ng mangko, andun lang po yun, nakasteady lang po yun. Kasi may ritual na po yun, may orasyon na po yun. So, ang kailangan po natin doon is baklasin yun. Kailangan po mawala yung talab nung naandun sa garapon. No? Ganun po yun. Okay? And also sumpa. My goodness. Alam mo, ang tindi ng inggit sa inyo ito. Parang inggit na may kahalo na talagang galit. No? So, share your blessings. No? Share mo rin yung mga blessings. Okay, so now, eto naman collective, no, is, eto naman ikaw, is kailangan mo i-share yung mga blessings. So, but, again, ang may sumpa dito at di makalakat, may barang, no, is etong person mo. So, ang kailangan, or even you, pwede din, no? Again, kung kasi nyo makaresonate or kanino nyo po ito i-apply, pwede naman po. Okay? Okay, so may bumaba na po isang siya. Okay. So that's the last 5 cards. Okay. So doon muna tayo sa isang card. Okay, so bate. Okay. So ito is ano to, siguro itong person mo dito is talagang, alam mo yun, very friendly. No, very friendly. That's why andito yung takaw usog din to, takaw bati din. Maybe sumasakit ang tiyan nito or sumasakit ang ulo. This is because of bate or parang usog. Ganun. No, so maybe sumasakit din ang tiyan nito, pinagpapawisan ng malamig, mga ganyan, ano. So just let go, let God, no. But then after nga po na ma-confirm nyo kung sino yung gumagawa sa person mo or sa'yo, is i-let go, let God nyo to. And try to cooperate po sa mga healers po na pupuntahan nyo. Kung hindi man po kayo sa akin magpapagamot at meron kayo kakilala mga healers or may nag-aalaga na po talaga sa inyo, sundin nyo po kung ano po yung mga gusto nilang gawin. Kasi kailangan nyo po talaga ditong magtulungan. No? Magtulungan po. Kung ano po yung paggagawa sa inyo ng healer, gawin nyo po. Okay? So, now is, see? Even the gayon is baklas na, di ba? As in, alam nyo to, para iisahin na lang po to, no? Kung sino man po may
gayuma na may karga ngayon sa inyo or yung person mo is pabaklas nyo rin po kasi for sure mababaklas to. Okay? Okay. And after niya, gayuma is baklas, no, is babalikan ka na. Okay? Babalikan at babalikan ka nito. Once na matanggal talaga ang gayuma, goodbye kabit. Okay? Goodbye kabit, goodbye kabit, goodbye kabit. Okay. And now, syempre, darating dito ang bagong pag-ibig. Ibig sabihin, mag-start all over again kayo. No? Ano yun eh, kumbaga, syempre, pagka nawala na yung, nawala na yung, gayuma, or spell work, is andito na ngayon parang renewal ng relasyon. Andito yung parang meron kayong second vow, kasal man kayo, or andito yung maibabalik ulit yung tamis ng pagmamahal. Okay? So, yan yung reading natin, So, tatabi ko muna tong card. Then, dito naman tayo sa second deck. Which is still Oracle. Okay. So, tabi muna natin niya para may reference tayo mamaya. Okay, so let's see. Okay, so what's the message? Wow, first card is, I wish I could be fully honest with you. Wow. So, ibig sabihin, etong person mo is talagang, syempre, alam nyo, kahit naman sino, pag gumawa po ng kalokohan, especially kung ng babae o ng lalaki, wala pong umaamin. Parang pareho lang po sa magnanakaw yan. Walang aamin at aamin. No? So, isa yan sa mga pinoproblema sa pamilya o sa relasyon, yung talagang pagiging liar. No? Na kung po pwede lang talagang para si Pinocchio na every time nagsisinungaling ka is andun mahabang ilong mo na, oh, why not? And now we have the childhood trauma. No? So, dito sa childhood trauma na to is, maybe, etong person mo is may past past experience, no, from her parents, from his parents, na may something na hindi maganda ang takbo din ng relasyon. So, andito yung parang ayaw niya sanang gawin, no? Pero andito yung parang alam mo yung karmic, no, na talagang parang sinalo na rin, no, pero andun yung pilit man niyang iniiwasan pero hindi kaya kasi because of the tadhana. It's so called tadhana, no. So with your help, no, with your help and yung contact mo kay God, no, is matutulungan, mababaklas at mababaklas to, kung ano man to, spell work man to, black magic man to, love spell man to, gayuma or what, kayang-kayang baklasin niya, no. Trust the process, trust God. Okay? So now is, you are too nice. I don't deserve your kindness. See? No? So, andito yung talagang may guilt. No? May guilt naman tong person mo sa'yo. Na parang hindi niya deserve yung pinapakita mong kabaitan, yung pinapakita mong pagmamahal sa kanya, pagbibigay mo ng importansya sa kanya. Ano yung nakukonsensya naman siya, no? And parang yung way na gusto niyang gawin sa'yo or treatment na gawin sa'yo, parang hindi pa rin enough for him, for her, no? Kasi sobra-sobra naman yung binibigay mo. But, andito naman yung he or she is trying their best, no? Na maging maayos pa rin ang flow, no? Or ang relasyon niyo. Okay? So, just wait na lang. Okay? Okay, okay? Okay, alright? Ano ganun? Okay? Okay na naman. Okay, so we have, I am obsessed with you. I am obsessed with you. Diba? So, itong person mo is deeply obsessed with you. Congratulations! Okay, so ito yung tipong ngayon, Since ito yung pwedeng mangyari, no? Once na pinabaklas mo yan, once na pinaritualan mo yan, ito lang naman ang pwedeng mangyari. Na kumbaga, andito yung dating, hindi ka niya binabaliwala ka niya, na halos pagkakakain, hindi ka naman naniyayaya, mga ganyan, lalabas, mga ganyan, ayaw niya sumama, KJ, mga ganyan. Pero ngayon, siya na ngayon yung nagbibigay ng time, okay lang ba tayo lalabas, okay lang, kain tayo sa ganito, gusto ko ng ganito, punta tayo sa ganito. Yung gano'n, parang alam mo yung every moment, or bawat oras, no, ay gusto niya makasama ka, or makatabi ka man na niya. Yung mga ganun. But, syempre, may kanya-kanya kayong work. So, andito yung talagang, now is,
minimake sure niya na pagka siya ay nasa bahay or nakasama ka niya is quality time. No? Actually, mas okay yun. Hindi po importante yung quantity. Mas importante po yung quality time. Okay? Alin nyo yung ilang beses nga kayo nagkikita, nagsasama, wala naman yung passion, no? Wala naman yung spark, no? Wala naman yung mga intimate moments, no? So, yun yung naibibigay niya sa mga talagang obsession na sa'yo. Obsessed in love sa'yo. Okay? So, now is, actually, meron din siya mga ganito salitan, I need to hold back my true feelings for you. No? So, why? No? Bakit kailangan i-hold back, no? Yung true feelings na sa'yo? Maybe meron siyang mga reasons before, maybe, for some of you, no? Hindi naman to lahat, no? Pero for some of you, is andito yung, parang napilitan lang siya before na pakisamahan ka. Then, all of a sudden, tumatakbo ang araw, tumatakbo ang buwan, andun na yung naiingat na siya sa'yo. Pero, andun yung before is talagang parang, hindi na pa sa laro-laro, pero hindi niya inaasahan na magkakaroon ng serious relationship sa'yo. Yung parang magiging deeper, no? Na hanggang sa, siguro for some of you, nagsasama na ngayon, or kasal na, mga ganun. So, hindi niya akalain na aabot sa ganun, no? So, now is, andito yung, gusto niya na maging totoo. Gusto niya nang ibuhos lahat yung pagmamahal niya sa'yo. Ayaw niya na magkunwari. But, andito naman yung, parang, baka naman daw lumaki ang ulo mo, baka daw lumabang ka, yung mga ganun. Pagka in-express niya naman talaga, kung ano yung talagang, matagal niya lang hinuhold na damdamin for you. No? Katok din to, Katokling, mga misis. Natatandaan niyo yun? Si Katokling. Okay. So, let's see kung ano pang message. And you were right. Okay. And sabi niya, no, is you were right. Okay? So, tama ka naman daw. No? So, sa lahat naman ng mga ginagawa mo sa buhay at sa relasyon ninyo is, ikaw naman talaga ang tama at siya ang may mali. Yun nga lang, parang syempre ego, pride, no, is talaga hindi pa patalo. And syempre, lalo na kung lalaki tong person mo, is talaga hindi pa patalo to. No? Pero, alam na sa sarili niya na ikaw ay talaga nasa tama at siya ang mali. Okay? And I'm scared of rejection. So, that's why, no, kaya andito yung sinasabi niya tama ka, and andito yung I'm scared of rejection. So, andito yung parang sinasabi niya na pilit niyang pinagduduldulan o kinukumbinsi yung sarili niya na siya pa rin yung tama. No, kasi ayaw niyang mapunta sa point na alam mo yun, na iiwan mo siya, yung ganun. Parang alam mo yun, yung depensa mo sa sarili niya is talagang bonggang-bongga. Kasi alam niya end of the day, pagka talagang umamin siya or nagsabi siya sa'yo ng totoo, is andito yung patay. No? Andun yung talagang goodbye. Okay? So, yan yung isa sa mga kinakatakutan niya. Pero gumagawa siya ng hindi maganda, diba? Like yun nga, yung third party. Actually, itong third party na to or love triangle na ito is andito yung nagpunta siya sa way, nakipag-flirt, pero hindi niya inakala na maybe may one night stand lang, mga gano'n, na-meet niya lang somewhere, sa kanto, mga tipong gano'n, then nahulog sa kanya, na-in love sa kanya, and alam niya naman committed tong taong tong person mo, committed sa'yo, pero andun na pinagduldulan niya and unfortunately, yan nga, may kakilalang bangko, so tinrabaho siya. So, kaya ayun, parang nahumaling sa kanya and sa'yo, galit na galit. Okay? Pero, babaliktad po ang sitwasyon mo. Babaliktad. So, why I deserve someone like you? No? So, ito yung mga tipong, mga tanong niya, especially yung mga panahon na bago-bago pa lang kayo. And, alam mo yung tipong, hindi niya rin alam sa sarili niya kung bakit, maybe meron kayong mga scenario na parang napaka-imposibleng maging kayo, no? So, now is, parang till now, is sumisiksik sa isip niya to na, why do I deserve someone? No? Bakit nga ba? No? Kasi ikaw, mapagtiis. Okay? Mapagtiis, mapagmahal, maalaga. Ganun, no? Kaya deserve talaga. And siya, walang kwenta.
Di naman. Kumbaga, andito yung ano lang, discreet lang siyang tao. Or andito hindi niya lang talaga maibuga. No? Kasi dahil nga sa ego, alam niyo yung pagiging ego na yun is yun yung talagang sira na relasyon kung hindi niya babaguhin. And I can make you happy, yes. No? So, kung ganito at ganito rin lang ang attitude nitong person mo, no, is talagang hindi ka na makakasaya. No? Kasi andito yung talagang may ipinaglalaban din siya na alam niya namang mali pero pinaglalaban. Okay? So, let's see kung ano pa ang message. Ito ang ayoko po dito eh. Napakainit ko pa rin talaga. Pero nasisigipan na po kasi ako sa kwarto. Kaya lumabas na po ako. Parang masanay po ako talaga kasama ko ng mga santo ko habang nagre-reading. Mas safe. Okay? See, we have the love triangle here. Okay. So, better to since kanina sa first deck po natin is talagang meron pong gayuma or spell work and parang or kulang. No? So, better to kasi may love triangle. No? And ito is talagang mayroon siyang multiple choices. Maybe hindi lang isa, dalawa, tatlo, maybe ang ka-flirt dito o kalaro nitong person mo. So, kung decided ka na magpunta sa isang career at talagang mahal na mahal mo at ayaw mong masira relasyon ninyo, especially kung kayo ay pamilyadong pareho, pamilya na po pinag-uusapan, then consult a healer. No, and if kung halimbawa ito naman is paulit-ulit, no, as in many times, no, hindi na mabilang, kasama kamay at paan, hindi na mabilang, let go, let God. Okay? So, ask God kung deserve mo pa ba ang person na yan. No? Kung hindi, cut the cords. Pero kailangan na rin po, lalo na po yung mga kinasal sa simbahan. No, especially po, basta po mag-asawa. Kasi hindi naman po kayo magtatagpuin ni God, hindi po kayo para magpakasal kung hindi po kagustuhan ni God. Kasi si God din po ang pumipili ng tao na para sa atin, na makakasama natin. Okay? So, wait for it, no? Kasi ito person mo is magkakaroon ng bad karma dahil sa mga pinagagawa na sa'yo. Okay? So, ito is very tough, no, for him or for her, pero talagang darating sa kanya to. Maybe mawawala ng trabaho, mawawala ng pera, mawawala ng kita, mga tipong ganyan. Especially kung ginagastos niya ng third party. No? Like, di bali na magka-utang-utang, kalubog-lubog na sa utang, kaka-loan, ganyan. May pakain lang, may ibigay lang luho ng kabit, pero ikaw gutom. Ganun. Okay? So, yes, etong person mo ngayon, no, which is yung namangko or yung kabit or yung triangle, no, is divination abuser. So, andito yung talagang dinaan niya sa marahas na paraan spiritual. Okay? So, confirmation po yan sa ibang deck po natin. Okay, so we have fake flexing and shine. So, etong jowa mo, no, or itong person mo is acting na mayaman, acting na may pera, pero ang totoo butas ang bulsa. So, now is ito nga nagpipretend siya. So, maybe magkalubog-lubog na sa utang, maybe nagsanda ng ATM, nagsanda ng katawan, charot. Hindi, yung tipong marami siyang ways, no, para magpayabang, no, na wala naman. So, akala nitong girl is talagang itong boy na talagang itong person mo is talagang may pera. So, kakapit siya. Pero totoo wala. So, lubog to. Okay? And now, etong nagpagawa, no, tumatrabaho dito sa person mo, no, is your light irritates their demons. No? So now is andito yung alam na nito, no? Alam na rin nito na, or alam ng mga manggagamot na mangku na sinasabi na ipagagamot at alam na nila kung ano pwede mong gawin, na talagang babawiin, and through healing, no, is mababaklas mo rin yung mga pinagagawa nila. So, okay lang sa kanya kasi parang okay lang, hindi pa naman ginagawa. Akin muna yung asawa niya. Akin muna yung jowa niya. Yung gano'n. Diba? Alam niya minsan talagang nakakalason ko ang pag-ibig. Gagawin ng lahat. Hahamakin ng lahat. Ang gano'n. Okay, so let's see.
Yes, because of the obsessive lover. Obsessive lover talaga to. Very unhealthy to sa relationship ninyo kasi dangerous na, toxic pa. Okay? So, itong ang person mo, which is yung third party, is talagang obsessive lover. That's why gumawa siya ng ganitong, talaga na-obsess siya dito sa person mo, dito sa hobby mo, dito sa wife mo, or dito sa jowa mo. No? So, talaga na-obsess siya, kaya talagang gumawa siya ng way para mapasa kanya talaga. Maybe hindi na siya dito after sa pera, kundi siguro talagang tinamaan siya rito. Okay? And soon, siya naman natatamaan talaga. Ayun pag pinagamit mo. Tatamaan talaga. And now, is crying over you. See? So talaga, yun nga, sinabi ko nga, nagtatamaan siya, di ba? Kasi sabi ko lang tatamaan siya, talagang iiyak siya dito. Kasi, ano to yung sad, hurt, and upset. Diba? So, andito ngayon yung talaga magdurusa to. Kasi sayang yung binayad ko sa bangko, sayang yung effort ko, sayang yung pagmamahal na binigay ko. Babalik din pala siya doon sa asawa niya, babalik din pala siya doon sa original niya. Mga ganun. No? So, wala eh. Syunga-syunga siya eh. Diba? Okay, so what else po? Oops. Okay, Kotha case. Yes. Oh my goodness. Wag naman sana, no? Pero meron kasi dito Kotha case. So, we have the sexual infection, sexual disease, and the rash. So, baby dito, no, this is one of the signs na magkakaroon ng infection yung person mo and ikaw. No? So, syempre, STD, especially na is nagta-transfer talaga yan or nakakahawa po talaga yan. So, watch out and be careful. Okay? Lalo na sa mga pagka nagsisex na kayo. Okay? Okay, so what else? Okay, so itong person is talagang mahilig sa party, mahilig sa inom, mahilig sa gimmick. No, that's why talagang, syempre, may mga party drugs, may mga party goer na mga talagang kindatan mo lang laglag na, naguhubad na sa mga ganun. So, that's why lumabas din itong sexual infection, sexual disease. Okay, so, ay nako, mahilig itong person mo, bebe. Pagka nagpabaklas ka, papatinuin mo na rin, kasama mo na rin. No? Okay, so we also have the dirty offer. What else? Hustling. And ego, yes. That's the trot. And nothing but the trot. Okay? So, we have the dirty offer here. Yes. So, talagang nag-offer to, no? Nag-offer itong third party, no? Nag-offer talaga to ng something na talagang ikalulugod, no? Nung pinagpagawaan mo. Na hindi siya para tanggihan. No? That's why, napagtagumpayan niya yan na akitin or kunin ang puso or isip nitong person mo, nitong partner. Okay? So, ito is talaga mga hustler to, no? Talagang pagka sinabing gagawin ko. Even tong manggagamot na to, itong bangko na to na gumawa dito sa love spell na to, kulang na ito is talaga mga hustler to. Talaga nagpo-focus sila kasi may money involved na malaki to get it. Okay? And because of the ego, no, is talagang andito yung relationship niyo talaga is magkakaroon ng hindi magandang katapusan, no? But again, dahil nga dun sa sinasabi ko nga sa inyo, kung kayo po ay magpo-consult po sa mga healers na magpapabaklas po kayo, and masusolusyonan po yung inyong problema sa mga person. Okay? So again, this is can be happen, no, this month of June or ongoing na siya. Or for some of you is ito na pagdaanan na to nito mga month of April or May. Now is kailangan nyo na po siyang aksyonan this month of June. Okay, so let's see. Let's get ano lang dito 3 cards. 3 cards. Thank you. Good. 1, 2, and 2. One card. First card is the Star. Wow, see? And 7 of Fire.
Yes. Okay, so maganda yung first card the star, which is dito yung magkakaroon talaga kayo in the end, no? So, ang ending po nitong reading na to, or ending nitong uh, delubyo na mangyayari sa inyo, na nangyayari sa inyo ngayon, ano, is magkakaroon kayo ng happy moments, happy times, no? Lahat is magiging positive, and kumbaga, this is a long-term happiness, no? And at this time, sa darating na oras na ito, no, is andito yung talaga nasa right path na kayo pareho with the person. So all you have to do is to defend, no, your beliefs, no, and decisions, no. Stand your ground, okay? And again, kailangan talaga you have to choose your battles wisely. No, hindi yung bira ng bira, okay? So alamin niyo po muna. Again, sa pagbaklas po, no, is may proseso po 'yan, no? So ang kailangan niyo lang po dyan talaga is makipag-usap ng maayos dito sa mga viewers. Kung paano po ang nangyayari. At kung ano po yung pwedeng ipagawa sa inyo. Kasi po ako, pagka may nagpapabaklas po sa akin, may pinapagawa din po ako sa mga pasyente ko. Para po mas matibay at mas malakas. Pero, yun po is, way lang po yun ng parang, for protection na rin po ng clients ko actually. Kaya ako po sila binibigyan din ng mga instructions. Okay, so last card is, wow, the Magician. So you are ready, no? So you are ready sa lahat, okay? So, ang kailangan lang dito talaga is, alam mo yung dito mo malalaman na talagang life is so magical. Life is so magical. So, now is andito yung, dahil, syempre, kung ikaw, ipagagamot mo tong person mo, or ikaw, is andito yung talagang, may ima-manifest ka eh. Now, ang magiging result is lahat positive. Since sa iyo nga ang first, no? First card is in the star. Ayan, the star and the seven of fire, na kailangan mo lang talagang maniwala at manindigan, no? Faith is kailangan, okay? And we have the Magician, okay? So, yun lang naman ang kailangan, ano? Kailangan mo lang talaga dito is continue to manifest, no? Kasi andito yung pag minanifest mo, yung tagumpay, no, na pinapagawa mo o ginagawa mo, mangyayari talaga yan. Nasa iyo ang the star. So, lahat dito is magiging positive ang results at lahat is makakamtan mo ng tagumpay. Kumbaga, ang victory is nasa sa'yo, basta kailangan mo lang dito is defend your beliefs and decisions, no? Kailangan mo paglaban. Okay? Hindi mo kailangan ditong bumitaw. Okay? So, that's your reading for the month of June. So, hopefully sa mga naka-resonate, no? At hindi po nakaka-subscribe, please paki-click ang subscribe button and paki-like and share, then click the notification bell, and yung all po ang ano nyo para naka-notify po kayo lagi. And sa mga gusto po magpa-reading this month of June, no, is paki-click, may dyan po yung description box, which is yung title, no, ng ating reading. Then meron po dong more sa dulo, pindutin nyo po yon, click nyo po yon, then lalabas po din yung contact details ko. Basta pindutin nyo po yung twice kayo magpipindot ng more, then lalabas na po yung contact details. Okay? So, bow your heads para po sa ating prayers, I mean sa healing. Okay, so maraming salamat po and God bless. Bye!